basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito ang laro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado. Yon, meron tayong i-react ngayon. Pang Hall of Fame ba si Idol? Yon. Etong content na to ay nagbula pa kay iSports Zone. Yeah. Subscribe kayo sa kanya. Kung gusto nyo updated kayo sa mga sports happening, PBA, NBA, Gilas, at kung ano-ano pa na may relate sa basketball at sports. Yeah. Game, wala naman na tayong hinihintay na. Play na natin to. Kumusta mga kabasketball? iSports Zone. Alam nyo ba na ang chance na makapasok sa NBA ay napakaliit? Mga 0.03% lang. Aba, talaga namang mali dyan, ano? Pero ang makapasok sa NBA at magkaroon pa ng Hall of Fame career, lalo na itong napakahirap abutin. Pero sa mundo ng basketball, palaging may mga manlalaro na nagiging malapit lang sa goal neon at hindi nakakapasok sa Hall of Fame. So sa video na ito, titignan natin ang ilan sa mga pinakamahuhusay na manlalaro sa NBA na hindi pa nararating ang Hall of Fame at bakit dapat silang mapasama. Una, si Shawn Marion. Bakit siya karapat? Idol ko to, Shawn Marion. Bukod all-around player to eh. Ang posisyon niya to, small forward. Tres ang laro nito. May tira sa ito yung pangit tumira sa Dallas dati, yung gano'n, no? Parang hinagis lang. Pero malapit to, all-around player to, depensa, may opensa. Superstar dati ng ano to eh, kung di ako nagkakamali ng Phoenix Suns, tapos na trade sa Dallas. Nag-retiro to sa Dallas ata eh, pero napakagaling yan. Idol ko rin yan. Shawn Marion. At sa Hall of Fame, mayroon siyang 4 na All-Star selection sa kanyang pangalan. Hindi biro ang makamit ang All-Star status sa NBA. At ito ay nagpapakita ng mataas na kalidad ng paglalaro. Yeah. Isa rin siya sa mga pumukpok ng pinakamaraming dunks sa kasaysayan ng liga na nagpapakita ng kanyang kakayahan sa opensa. Pwede kang kumita habang naglalaro sa Epoch Game. Ang kumpletong detalye pagkatapos ng video. Ano yan, Shawn Marion? Ano yan eh? All around yan. Yan yung kasayang, yung legendary duo nila, oh, Steve Nash. Amar'e Stoudemire, syempre. Sobrang solid niyan. Ano lang siya, underrated superstar siya, pero napakagaling niyan. Promise. Nabutan ko yung era niyan eh. Ngunit ang pinakamahalaga rito ay ang kanyang papel sa 7 seconds or less na Phoenix Suns. Ang kupunang ito ay naging pioneer ng fast-paced style of play sa NBA. At si Shawn Marion ay nagbigay daan sa kanila na maging... Ayan o, solid yan lineup na yan. Leandro Barbosa, Amar'e Stoudemire, Steve Nash, point guard, shooting guard lang si Barbosa. Small forward tong si Shawn Marion daw, sentro na si Amar'e. Ito napakahalimo nito dati. Ito yung mahilig mang salpa-karaparapan dati, Amar'e Stoudemire. Ang pakalimo niyan. Sistema. Ang kanyang versatility sa depensa ay naging May depensa yan. Nagamitin siya upang bantayan ang mas malalaking power forwards. At sa opensa naman, siya ang original small ball na 4. Ipinakita niya na ang isang player na may ganitong kakayahan. Nagka-4 yan, pero kadalasan talaga 3 talaga yan. Yung height kasi niya, alanganin sa 4, yung mga 6'8 lang ata to si Marion eh. Pero halimo yan, kung magka-4 yan, iwan sa kanya mga bantay niya. Kasi kaya niya mag-4, dumipensa na malaki. Tapos kaya niya rin mag-dribble, may dribble skills din yan eh. Makakapag-dominate sa liga. Dagdag pa rito, noong huling bahagi ng Ayan, karera, tingnan mo. naging perfectong Tingnan mo tira niya oh. Parang kengkoy, inihagis lang. Tingnan mo yung kamay. Tingnan mo yung kamay niya oh. Ganyan tumira yan, parang kengkoy. Pero accurate ng shooting niyan. player si Marion. Sumama siya sa Dallas Mavericks kasama Alam ko nakakuha ng championship sa Dallas to eh, Shawn Marion. Dirk Nowitzki at Jason Kidd. Ayun nga, nakakuha sila. Si Dirk, si Jason Kidd. Ang kalaban na ito, Miami, kung di ako nagkakamali. Nagtulungan silang makuha ang NBA championship noong 2011. Sa kanyang kabuuang career, naging matagumpay si Marion sa iba't ibang bahagi ng liga. At ito ang nagpapakita na siya ay karapat-dapat namang mapabilang sa Hall of Fame. Lalo na may kampyonato rin naman siya. Susunod, itong si Robert Horry. Ito Robert Horry, isa sa mga ito yung isa sa mga pamatay sunog to ng LA Lakers. Pamatay sunog to, crucial, maraming buzzer beater na highlight to, yung mga tipong mga finals, semifinals, ganyan, mahilig mag buzzer beater yan. Tsaka matindi to.
laruan nito is center, power forward, tapos nag-sentro din to. Ang height nito kung di ako nagkamali 6'9 lang pero 6'9, 6'10 ganun. Pero napakalupit nito, may shooting sa labas, accurate yung shooting nito sa labas. Pang player na dapat nating tignan. Sa maniwala kayo sa hindi, sa dami ng kanyang titulong nasamahan, hindi siya main player, role player. Siya sa Hall of Fame. Si naglaro rin yan sa San Antonio, nakakuha nakabingwiter ng singsingin sa San Antonio pag hindi ako nagkakamali. Pero Lakers siya naging naging grabe yung contribution niya sa mga championship game ng Lakers. Ay kilala bilang Big Shot Rob o Big Shot Bob. Siya ay isang kampiyon at hindi lang basta kampiyon. May diba? NBA San Antonio Spurs, natin sa Lakers. Championship siya na nasamahan. Hindi ito basta swerte dahil kilala si Ori sa pagpapakita ng kanyang kahusayan sa mga malalaking laro. May tira sa labas, crucial basket. May ligyan sa ganyan, meron yan play na parang championship game yun Siya yung kumana, siya nagpa-game ball, parang ganun. Hindi rin dapat kalimutan si Rasheed Wallace. Isa siya sa isa to sa mga idol ko. Galing Portland Trail Blazers to bago siya naging Detroit Piston. Trail Blazers pa lang yan, idol ko na yan. Dunker. Yan yung mga tipong sumasalpak ng harap-harapan kahit may bantay. Portland pa lang yan, number niya dati? Basta idol ko dati yan, nakalimutan ko na, number 30 ata. 30 ba? 30 nga, number 30. Grabe yan, ang height niya ni Rasheed, kung 6'10", 6'11", may tira sa labas, may ball handling, may footwork, tsaka grabe shooting yan, all around, may depensa. Superstar ng Portland to pero na-trade sa Phoenix Suns Tapos dun siya nakalasap ng championship sa Phoenix Suns. Parang bad boys yung grupo nila na yun Sobrang solid rin yung grupo nila. Sila Tayshaun Prince, Chauncey Billups. Underrated team nung nakalaban nila yung Lakers nun. Yung Lakers nun parang all-star. Sila Gary Payton, Karl Malone. Pero tinalo nila. Nagbunga yung tinatawag ng defensive strategy. Dalawang Wallace magkasama doon. Ben Wallace, Rasheed Wallace, solid yun. Chauncey Billups, Rip Hamilton, tsaka Tayshaun Prince. Ito yung team na hindi yung pag-iisipan na mag-champion pero nag-champion. Grabe. Parang walang superstar, parang ganun. Sa kanyang husay sa basketball, siya rin ay nagbigay buhay sa mga sikat na phrases tulad ng ball don't lie, cut the check, at both teams played hard. Isa siyang NBA. Yung team nila, solid yan. Yan Ito yung catch and shoot na laro nito, si Rip Hamilton. Ito yung point guard na napaka-veterano yan, Chauncey Billups. Grabe maging veterano yan. May tira pa sa labas. Tsaka unpredictable to, bigla-biglang tumitira ng tres. Tapos dalawang to, si Rasheed Wallace tsaka si Ben Wallace. Sila yung mga defensive ministers. Sila talaga yung, sabi ko sa'yo, kahit underrated yung height ng dalawang to, hindi sila 7-footer. Pero grabe yung mga yan. Hindi yan, kung tumalon to, gabahay. Si Shaquille nga, sa palpal nito Eto rin, ganun din. Mas matangkad siya kay Ben, pero ganun din, may tira sa labas, tapos grabe dumipensa. Tapos meron pa wala pa yung si Tayshaun Prince. Yung si Tayshaun Prince naman, time na rookie pa lang. Pero grabe yun, depensa rin yung mindset nun. Yung defense turn into offense, yun yung may masabi ko doon kay Tayshaun Prince. Grabe yun, grabe dumipensa yun. Shot blocker, tumitira sa labas, all around rin. At naging mahalagang bahagi ng maraming kupunan na malapit ng magkampyonato. Si Walter Davis rin ay isang napakahusay na player sa NBA. 6 na beses siyang napiling All-Star. Ito hindi ko ito naabutan. At kahit may mga pagsubok sa kanyang karera, naging inspirasyon siya sa marami. Hindi lang sa laro, pati na rin sa yung team ng Detroit Pistons, hindi niya nabanggit, nag-champion yun. Kalaban nila yung LA Lakers, All-Star ng LA Lakers. Yun talagang pinakamalakas para sa akin ng lineup ng LA Lakers. Ang point guard nila si Gary Payton, the glove. Yan, veterano. Shooting guard nila, Kobe Bryant. Small forward nila hindi ako nagkakamalan, doon si Lamar Odom nun Kung di si Lamar Odom, si Robert Horry dun Karl Malone, tapos Shaquille O'Neal. Team lineup na yun. Meron kang Gary Payton, Kobe Bryant, Robert Horry, Karl Malone, Shaquille O'Neal. Alam mo, hindi ko alam kung si Anton Walker yung isa dun Hindi ako sure Pero sobrang solid na lineup na yun ng Lakers na yun. Tinalo sila ng Detroit Pistons. Hindi sobrang kumbaga 10 yung pusta sa LA Lakers, 2 lang yun sa Detroit Pistons. Naglaban sila sa finals pero tinalo sila ng Detroit. Defense turn into offense, ganun ginawa ng Detroit. Pagbibigay ng mga kakaibang nickname tulad ng Greyhound, Candyman,
at the man with the velvet touch. Susunod sa listahan ito, si Horace Grant at Chauncey. Ito naman si Horace Grant, ito yung isa sa mga maasahang sentro ng Chicago Bulls noon. Jordan era ito. Doon ko siya nakilala ng gusto. Parang mala Shaquille O'Neal din to pero mas maliit lang kay Shaquille. Pero grabe din yan sa ilalim. Napaka-dominante rin yan. Nung panahon nila Jordan, yan sila Horace Grant, Michael Jordan, Scottie Pippen. Ito isa to eh. Isa sa mga sentro ng Chicago Bulls. Solid yan. Solid maglaro yan. Parang Shaquille nga rin yan. Siyempre, yung nabanggit ko, championship. Ayan, ito isa sa mga dahilan kung bakit nag-champion ng itong underrated player na yan. Napakalupit din yan. Napakamatalino. Si Phillips, si Grant ay naging mahalagang miyembro ng Ayun, Chicago kita mo? Bulls noong Bag. ni Michael Jordan. Bag. At pati na rin naglaro Diba? siya kasama sa Lakers. Ayan, siya pala yun. Siya yun, naglaro siya noon. Kasama siya noon. Yung lineup na yun noon ng powerhouse ng LA Lakers noon. Kasama yan, Horace Si Grant. Phillips naman ay naging mahalagang player para sa Detroit Pistons Ayan. sa kanilang championship run. Isa siya sa mga nagpamalas ng leadership at kahusayan Yan, sa loob ng basketball. Tayshaun Prince, Billups, Rip Hamilton, si Damask, Rashid Wallace. Tapos wala pa yung pinaka-star player nila, the defensive player nung taon na yun. Alam ko kasi yun si Ben Wallace. Makabantayan ni Ben Wallace, 6'9 lang si Ben Wallace. Kabantayan niya Shaquille O'Neal, pero napipigilan niya. Ganun kalapit yung Ben Wallace. Basketball court. Si Bill Laimbeer, sino bang nakakilala rito pa dyan? Ay, hindi ko kilala yan. Ay isa sa mga miyembro ng Bad Boy Oh, Pistons. ang alam ko, member yan. Yan yung sentro nila na member ng Bad Boy. Yung Bad Boy, tinawag silang Bad Boy kasi malupit dumepensa yung mga mapanakit. Siya isang superstar. Siya ay naging makabuluhan sa kasaysayan ng liga. Siya ay kilala bilang isang physical player at naglaro ng mahalagang papel sa back-to-back championships ng Pistons. Ang kanyang pagiging bahagi ng isang koponan na kinilala bilang isa sa mga pinakamasakit na koponan sa kasaysayan ng NBA ay nagpapakita. Mga panakit yan sila. Si Dennis Rodman kasama yan. Dennis Rodman, Isaiah Thomas, yan yung magkakasama eh. Na siya ay may natatanging papel sa liga. Si Elton Brand naman na first overall pick noong 1999 NBA draft. Ito malakas din to. Hindi ko wala na ang balita rito simula nung hindi kasi in time kasi niya hindi pa ganun kalakas ang ang LA Clippers eh. Pero siya yung isa sa mga dahilan nung kung bakit bubuhat sa team na yun nung panahon na yun, lalo lang rookie year niya hanggang mag-sophomore. Sa kanyang karera, isa sa mga highlights ng kanyang career ay ang pagdadala niya sa Los Angeles Clippers sa pagiging championship contenders. Yan, magkakampiyan sila, Lamar Odom, sila magkakampiyan. Richardson, alam ko kasama rin nun eh. Jason Richardson. Tama ba? Basta sila magkakasama niyan, Lamar Odom yan. Kahit hindi siya nagkaroon ng maraming personal na parangal, ang kanyang kontribusyon sa koponan ay nagpapakita na siya ay isang world-class NBA player. At kung tunay na NBA fan... Ayan, isa sa mga idol ko. Nung high school ako, kinukulik ko yung cards na yan, Sean Kemp. Siyempre, Sean Kemp yan eh. Isa sa mga, para sa akin yung nakitaan ko lang ng potential na maging Sean Kemp ng mga natapos na yung generasyon nito ni Sean Kemp si Amaris Stoudemire. Ano kasi to, bastos to. Ito yung mga tipo ng putik na yan, pag nakabuelo to, salpang ka na to, para mabali ka mo pag sinabayan mo. Yun si Amaris Stoudemire, tsaka siya lang yung nakita ko na ganun. High leaper to na, 6'10 ata height na ito, na power forward, pero napakataas tumalon. Panoorin mo yung mga highlight niyan. Lala mo si Sean Kemp, kahit na hindi mo siya inabutan. Siya ay kilala bilang Rain Man. Isa sa mga players na dapat sana na maging Hall of Famer. Kahit may mga personal na problema siya na nakasira sa kanyang career, hindi natin dapat kalimutan ang kanyang mga achievements sa loob ng... Sobrang lakas ng team niya nila. Sa kampi niya nun, si Gary Payton yan. Ano nga pala yung Oklahoma City Thunders, yun yung Seattle Supersonics, yun yung peltan ng Oklahoma City Thunder. 6 na sunod-sunod na All-Star selections at 3 All-NBA second team selections. At hindi siya basta-basta, siya ay kilala rin bilang isa sa mga pinakamagagaling na dunkers sa kasaysayan ng NBA. Ito ay ilan lamang sa mga manlalaro at mga dahilan kung bakit dapat nang mapapilang sila sa Hall of Fame. Ano sa tingin niyo mga kabasketball? Sino sa kanila? Si Sean Kemp talaga kailangan niyo mapasama. Tsaka si Chauncey Billups para sa akin Sa lahat ng pinakita niya, Chauncey Billups, Sean Kemp yan. Nakakarapat dapat. Kayo guys, sa mga pinakita niya na player, sino sa tingin niyo yung deserving na maging Hall of Fame? Sa akin talaga Sean Kemp at Chauncey Billups. At sino sa tingin niyo sa mga susunod na henerasyon ang magiging bahagi ng NBA Hall of Fame?
Makakasama kaya ang idol mo dyan? Pag-usapan na yan sa comment section. Pwede kang kumita habang naglalaro sa Epoch Game. Napakasimpleng mag-register. I-click lang ang download link ng Epoch Game sa description ng video na ito. So ayun na nga, tapos na. Yun, maraming salamat sa content creator na si iSports Zone. Salamat idol. Salamat sa malapit na content. Yun, bigla ako naalala si Sean Kemp. Yung sa mga idol ko yan nung high school ako. Yun, maraming salamat sa content. Kung di pa kayo nakasubscribe kay iSports Zone, mag-subscribe na kayo mga guys. At syempre, kung di pa rin nakasubscribe sa akin at gusto nyo makita ng mga ganitong uri ng reaction video, mag-subscribe na kayo. Ito nga po pala muli ang inyong reactionist na pogi. Kalbong Bordado in the house. Maraming salamat guys. Yeah!